Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoon Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit. Lag 116, 1 hanggang 9. Awit 116 verses 1 hanggang 9. Ito ang sinasabi: Aking iniibig ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling, sapagkat Kanyang ikiniling ang Kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin, at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan. Nang magpagkagayoy, tumawag ako sa pangalan ng Panginoon. O Panginoon, isinasamo ko sa inyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob. Ako'y nababa at Kanyang iniligtas ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan, o kaluluwa ko, sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan at ang mga mata ko sa mga luha at ang mga paa ko sa pagkabuwal. Ako'y naglalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos at makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak sa iyong harapan. Nagpakumbaba o Diyos upang humingi ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan, Panginoon. Patawarin ninyo po kami, O Diyos, tulad ng pagpatawad mo sa mga tao na mayroong mga negosyo. Lord, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang iyong mga anak na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos. Pagalingin at ilayo at ilapit mo o hawakan mo ang kanyang mga kamay upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin din nalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa upang mabigyan ng maayos na buhay ang aming mga pamilya dito sa lupa, O Diyos. Amin din inalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagsihanda para pumasok sa kanilang trabaho. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos.
Kung sila man ay nagmamaniho, nagsasakyan, sila man ay nagmamaniho ng 4 na gulong, ang mga 4 wheels, Panginoon. Panginoong Hesus, ingatan mo sila sa daan. Bigyan mo sila ng maayos na kaisipan. Hindi bang gulo? Upang sila, Panginoon, ay umandar, Panginoon, ang buhay nila dito sa lupa. Panginoong Hesus, patuloy po nilapit sa inyo ang mga matatanda, ang mga senior citizen. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw na patuloy mo inialok sa iyong mga anak. Gayon din po, Panginoon, patuloy ko inilapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, Diyos. Patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Lalong-lalo na, O Diyos, kung sila ay nagtatrabaho sa mga Middle East, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na mahabagin. At sa iyo kami umaasa, O Diyos, na hindi mo madadanasan ang kahirapan sa buhay habang ikaw ay nag-aaral. Lord, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin nakahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang ingatan. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu, O Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pananampalatayang lumago o lumalago, iyon ang pamagat ng ating mapagbulay-bulayan ngayong umaga. Ang pananampalatayang lumalago. Ayon sa awit 116, ay isang salmo ng pasasalamat. Kagaya rin ng awit Kabanata 30, 32 at 34. Ito ay nagsisimula sa paghahayag ng pagliligtas ng Diyos sa salmista. Inilalarawan sa awit 116, verses 1 hanggang 4, ang mga nakababalisang mga pangyayari sa kanyang pinagdaanan. Subalit, mga kaibigan, dahil sa kanyang pagtawag sa Diyos, nailigtas siya mula sa kaguluhan at kapahamakan. Binabanggit sa awit 116, verses 5 to 11, ang napapanahong pagtugon ng Diyos. Samantalang, sa awit 115, 12 hanggang 19, ay ipinahayag naman ng salmista ang kanyang pagngako na magiging saksi sa kapulungan na nararanasan niyang pagliligtas ng Diyos. Marahil, mga kaibigan, ang pinakamatatanging tanda ng ganitong uri ng salmo ay ang pangako, no? Ang pangako ng isang handog na pasasalamat. Tinawag din ang awit 116 sa pangkat ng mga awit 113 hanggang 118 na expression ng kapahayagan ng pagpupuri sa Diyos bilang pag-alaala sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa Israel sa kamay ng mga mapang-aliping Ehipsyo noong Passover. Tinatawag ang mga salmong nabanggit na Egyptian Halil, no? Egyptian Halil. Ang kahulugan ng Halil ay praised. At dito, kinuha ang salitang hallelujah.
Ginagamit ang mga salmong ito upang alalahanin ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa anghel ng kamatayan na kumitil ng mga panganay sa Ehipsyo. Sa bagong tipan, mga kaibigan, ay naghayag sa atin ng espiritual na estado ng mga alagad ng Panginoong Hesus na lagi niyang kasama. Itinanong muna niya sa kanila kung ano ang pagkakakilala sa mga tao sa kanya. Excuse me. Sinasabi ng mga tao na siya raw ay si Juan Bautista. Ang iba naman ay nagsasabing siya ay si Elias o di kaya naman ay isa sa mga propeta. Pagkatapos nito'y tinanong naman niya ang mga alagad kung sa ganang kanila ay sino siya. Sino si Jesus? Si Pedro ang kagiat na tumugon at sinabi na si Jesus ang Kristo. Ngayon mga kaibigan, ito ngayon ang hamon sa ating mga ka-solid rock. Ayon sa pangalawang Pedro 3, talatang 18, magpatuloy kayong lumago. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa ating tinalakay at pinag-aralan ngayong umaga ay napagtibay natin na ang katotohanan na nais ng Diyos na tayo'y lumago sa ating pananampalataya at ito'y sa pamagitan ng patuloy na pananalangin may pasasalamat sapagkat hindi tayo binabayaan at pinagkukulang ng Panginoon. No? Hindi tayo pinabayaan at pinagkukulang. Nais niyang tayo'y lumago kagaya ng isang kumakain ng matitigas na pagkain at hindi kagaya ng musmos. Naghatas pa lamang ang kaniyang kinakain. Ayon sa Hebreo 5, talatang 13 hanggang 14, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas, no? Nabubuhay pa sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ang mabuti at masama. Manalangin tayo. Marami pong salamat o Diyos sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Maraming salamat dahil nariyan pa si Carl sa kanyang trabaho sa chaplaincy office. Patuloy ko rin tinataas sa inyo ang nanay ni Carl na nasa hospital na operahan. Naway dagli ang pagkagaling ang ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Lord, alam ninyo kung nagagamit namin ang aming mga mata sa kahalayan, tinatalikuran namin ang anumang uri ng kahalayan. Naniniwala kami, O Diyos, na kayo lang ang makakapagpalaya
sa amin mula sa addiction. Nais namin makilala pa kayo at makita ang magandang plano ninyo para sa amin, Panginoon. Salamat dahil binibigyan ninyo kami ng kapangyarihan na mamuhay ng banal. Maging mahirap man ang proseso ng pagbabago, nagtitiwala ako, O Diyos, sa mga biyaya mo sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.